Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan sa mga Lunes, padayon nga epekto sang habagat nagtugas ang pagbaha sa pila ka lugar sa Iloilo City. Pila ka mga pamilya ginpabakwit. 28 ka barangay sa Iloilo City apektado sa pagbaha bangod sa mamunog nga ulan. 18 ka balay nagkalaguba. Pila ka lugar sa Negros Occidental padayon nga naka-eksperyensya sa pagbaha. Samtang pila ka bulutuan sa Bacolod City may baha gihapon. 18 ka balay sa Muslim community sa Kulasi Antique nasunog. Porsyon sa mosque lakip sa nasunog. Pilit nga pagpadalagan sa driver sang SUV apisar guba na ang goma nahulikam sa haro. Ginaimbestigaran sang LTO. Kag 43 anyos nga pasyente sa Western Visayas Medical Center anong ka oras nga ginoperahan sa tumor sa utok samtang bugtaw. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, mamunog nga ulan nagtugas ang pagbaha sa 28 ka barangay sa syudad sang Iloilo. Samtang mabugat nga trapiko na eksperyensyahan sa Leganes bangod sang pagbaha. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Tagbakharo, Iloilo City. Kim? Jert apisar nagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising kag naghaganhaga naman ang pag-ulan subong nga adlaw. Nagapabilin sa gihapon ang pila ka lugar sa Western Visayas nga ginabaha kag pila ka mga residente nga nagatinir sa evacuation centers. Napilitan niya magsulong sa baha ang pila ka pamuluyo malapit sa pangpang sang dungon kirik sa Kalubihan Haro. Magluwa sa alagyan, may mga balay man nga ginsulod sang tubig. Gapanilag kami kung magtaas na gidman, evacuate kami pero ginasure namon amang mga gamit ara sa babaw. May pila naman ka mga pamilya nga ginpaidalom sa preemptive evacuation. Flight materials na damo. Kag coastal areas, ti magampak ang balod kung basko kang hangin. Ti kuanong tangadaan nga hindi tala pagulaton bla. Ang amon niya nga balay nakalautod amon nga haligi. Kag mga brace na blaser na nakalaanod sang bangod sang impact sang balod. 28 naman ka pamilya o kon masobra sin ka individual ang ginbakwit bangod sa pagbaha kag balod sa distrito sa Molo halin pa sang Sabado. Nagapabilin ang mga ini sa Baluarte Elementary School. Halos tanan sila aragid sa coastal area. Ang balay nila, bisan nagsaylo kita sa gym, no? Supposedly ang gym, labot gyapon sang balod. Datos ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, 28 ka barangay ang nagapabilin nga ginabaha. 516 ka mga pamilya o kung 1,352 ka individual ang nagapabilin sa 13 ka evacuation centers. 18 naman kabalay ang na-record niya nagkalaguba matapos matumbahan sang kahoy kag bangod sang madlos ang hangin. Sa total kung 17 ka partial. Continuous ang aton nga pag-manage evacuation centers pagtupay sa kinaranasan nila. Pero wisyo naman para sa mga nagalabay nga mga motorista ilabi na sa mga residente sa Barangay Tagbakharo ang pag-awas ang tubig gikan sa sapa. Ma-deliver lang kaning mga kabilya, ma'am. O basi di ba kaya, ma'am? Basi bla karon malang-alang sakyan ba? Kadugay nga mag-subside ang tubig kung nagba man kay tungod sa kuan lalanit blagahalin ang tubig. Samtang sa Banwasang Leganes, nagtuga sa mabugat nga dalagan sang trapiko ang baha sa dalan. Nga pati ang Leganes Elementary School ang ginsulod sang baha. Kanselado man ang klase sa Banwa halin preschool tubtob senior high school. Subong adlaw, 450 kabulutuan sa Western Visayas ang nagsuspender sang in-person classes bangod sa malain nga tiyempo. Masobra 205,000 ka-learners ang apektado. Ginamonitor man subong sa Pag-asa ang low pressure area nga yara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. May medium chance rin nga mangin tropical depression buwas. Kaya nga isang tropical
depression, tropical storm nga si Krising kung mag-develop man ini tropical depression, possible nga mag-enhance naman ini sa habagat naton kag magpabasog naman amo naman ni magdala sa mga pag-ulan. Samtang sa Antique, padayon ang pagdulong sang DSWD sa mga food packs kag iban pangamulig sa mga apektado sa baha kag landslide. Jert, santo sa rainfall forecast sa ang pag-asa ipaidalom sa yellow rainfall ang probinsya sa Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental, Buas. Sa Miyerkules naman ang probinsya sa Antique kag Aklan. Gani ginaabisuhan ang mga residente nga magaligbat kag padayon nga magbantay sa latest weather advisories. Jert? Madamogin nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. Pila naman ka mga estudyante sa Bacolod City, ginpapauli na lang sa buong adlaw bangod sa baha. Sa Negros Occidental, baha nagtugas ng uol sa mga residente kag motorista. Yaring balita nga itong gintutukan. Wala na sang ulan sa Bacolod City, apang talalupang doon nga ang baha sa pila ka mga eskwelahan, wala pa naghubas. Ang mga estudyante sa Medalli Integrated School apektado sa baha sa eskwelahan sa masamigi na bahang lugar bangod lapit sa Suba. Kaangay man sining sitwasyon sa Sumag National High School, ganigin papauli na lang ang mga estudyante. Kaya hindi kasaka sa next na level tungod sa tubig. So far, ang findings naman sa school is drainage system. Wala siya guaan tungod kay ari siya sa middle. Ang ato na main road is higher than the level sa ato na school. Nagpasalig ang LGU, ginututukan na ang problema. Actually, functional ang drainage sa ugaling. Since lapit kami sa Suba, actually likod namon Suba ginada. So kung magsaka gid ang Suba, masaka kami agasulod gid tubig sa amon. Sa pinakabahin sa Negros Occidental, nangin pagpanghangkat ang paglabay sa mga salakyan kag mga residente sa mga karsada nga may madalom nga tubig baha. Kasubong na lang sa barangay Mambaroto, Sipalay City, kung saan nagagamit pa sang heavy equipment para sa pagpa-evacuate sa mga residente. Sa Binalbagan, gin-rescue sa LGU ang salakyan nga ini matapos sa stranded. Sa barangay Oringaw, Kabangkaran City, makita nga natiphag ang dalan matapos nagluntad ang landslide. Sa barangay Bato, Hinigaran, makita nga kasilyas na lang ang nabilin matapos nagkalaguba ang pila ka mga balay bangod sa mabasko nga ulan kag hangin. Sa Bugos nga Negros Occidental, masobra 23,000 ka mga pamilya o kung 44,270 ka mga individual ang nahalitan. Anong ka-persona ang napatay? Yes naman sir, naka-blue alert gyapon ang aton nga EOC sir. Yes sir, very challenging gid sir no, pero amo na gyapon gid sa tagaan gid sila gihapon sang guidelines kag mga standard operating procedures. Obatril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 18 kabalay sa Muslim community sa Kulasi, Antique. Lakip na ang parte sa ilang moske na sunog. Si Aileen Pedreso nakatuto. Makita sa sininga video ang madasig nga paglamon sang kalayo sa mga pamalay sa sulod sa isa ka compound. Ang mga residente nagkinaran-karan kag nagapangayo sang bulig. Natabo ang sunog sa Purok 1, Barangay Halandoni sa Kulasi, Antique, Domingo sa gabi. Sunod sa BFP, 18 ka mga pamalay ang nasunog sa sulod sang compound sa Muslim community. 14 diri ang totally gutted, kag 4 ang partially damaged. Naulamid man sa sunog ang porsyon sa ilang moske. Sa inisyal nga investigasyon sang Kulasi BFP, sa ikaduha nga panalgan sang balay nga ginapanag-iyahan ni Aral, naghalin ang kalayo. Ang pasupog na po kasi mayroon pong moske. Bali po, nagmula ang apoy, ma'am, initial investigation sa itaas na portion po ng bahay ng owner na si Osman K. Taaral. Ginalantaw nga posible sa nakasaksak nga bumbilya naghalin ang kalayo. Bali yung nakasaksak ng bulb, siguro nakalimutan po na tanggalin sa saksakan. Ngayon, bali nagpumutok po yung bulb. Nagbilin sa mosobra 8 million pesos ang danyos sa sunog. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga puso, dako nga dugang naman sa presyo sang gatong ang atubangon sa atong mga kapusong motorista sa ikaduha na nga sunod-sunod nga semana.
Base sa datos sa mga oil industry sources, piso, kag 10 centimos kada litro ang gasaka sa presyo ng diesel. 40 centimos naman ang igadugang sa presyo sa gasolina, samtang 70 centimos sa presyo ng kerosene. Igapatuman ng isang oil companies ang saka sa presyo ng gatong buwas aga July 22. Sa iban pa nga balita, 43 anyos nga pasyente sa Western Visayas Medical Center. Labing una sa panay nga ginpaidalam sa awake craniotomy o kung ginoperahan agon makuha ang tumor sa utok samtang bugtaw sa sulod sa nganong ka oras. Si Tess Ordales nakatutok. Makabig nga kasaysayan ang labing una nga awake craniotomy sa bilog nga panay nga ginpatigayon sa July 17, 2025 sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. Sa sulod sa nganom ka oras, ginpaidalom sa surgery ang 43 anyos nga babae nga pasyente nga na-diagnose nga may intracranial tumor. So ang difference man lang is sa awake kag ang the usual naton ginaobra before was tulogid ang pasyente. So ang awake craniotomy is still the same surgical techniques, surgical principles. The surgery was performed while the patient was awake to safely remove the tumor from the areas controlling the speech and movement through real-time brain mapping. Hindi kuno nangin mahapos ang preparasyon kung sa ring kinahanglan nga siguraduhon nga yara sa maayong kondisyon ang pasyente. The patient should be emotionally prepared. I have to meet the patient siguro mga 3 to 4 days before the surgery. I have to establish a good rapport. Lanos ang WVMC nga idugang ang awake craniotomy sa services sa idalom sang Brain and Spine Center sa ospital. Wala pang detalye kung pila ang balor nga bayaran sa sining nga operasyon kag kung sakop bala inis ang PhilHealth. I understand the impact no it has on not only in Iloilo City but in Western Visayas. No? So at the patients may not go to other places to this kind of services. Nakagwa na sa intensive care unit kag ginsaylo sa private room ang pasyente ngayari na karon sa recovery stage. Upod kay Hans Desierto, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso sa lakyan nga guba na ang goma ginpilit pa padalagan sa driver halin sa Mandurriao padulong sa Haro. Insidente na hulikam. LTO6 maga-issue sang show cause order sa tagiya sang salakyan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa sining nga CCTV video ang pagagi sa isang kaputi nga SUV sa barangay Our Lady of Fatima Haro pasado alas 12:17 Sabado sang kaagaon Hulyo 19. Makitaan pa ang pag-igrab sang roida sang salakyan sa dalan. Sa isa pagitkakuha sang CCTV, makitaan ang pagbunggo sang salakyan sa gutter sang dalan sa tubang sang American Cemetery. Nagbundo ini sang makadali, nagbaking kag nagpadulong sa direksyon sang La Paz. Makitaan man nga guba na ang nawala nga panguna nga goma sini. Makitaan pa ang agi sang rim sang goma sa dalan. Bangod sang insidente, nakabugtaw ang tanod sang barangay sa lugar. Suno sa iya, tuman kadelikado ang ginhimo sang driver. Gulpe lang ng lagapok to. Tudo-tudo gawa. Tuga dali-dali man to. Suno sa kapulisan, halin pa sa Mandurriao ang pagpadalagan sang driver sang salakyan. Apisar, guba na ang goma. Wala sing any report. Man nga involved ini siya, may palagyuhan siya or na-involve sa kung ano pa mga traffic accidents or krimen. So, ang nakita ta diri is more of sa public safety concern. Apisar wala sa may nabungguan. Dako gyapon ini nga risko sa safety sa mga motorista sa dalanon. Suno sa LTO6, makabig ini nga reckless driving suno sa ahensya. That is a very reckless maneuver, no? Considering that the condition of the vehicle, no? Wala ka na rida, dayon. Ginpadlagan mo pagid. Fortunately, white asang may na damage ka tao or nabungguan or injured. The owner is actually a corporation. Bangod sini, pag-aisyawan ang tagiyas ang salakyan sang show cause order. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Police patrolman nga na-assign sa PRO 6 na Sapuan nga nagalutaw sa Iloilo River kag wala na sa kabuhi. Bangkay sinigin pa idalom na sa autopsy. Nakatutok Irene Pedraso. Ginpahigad na lang sa mga katapos ng Philippine Coast Guard ang bangkay sang isa ka lalaki nga nakitaan sa Iloilo River kahapon sa aga Hulyo 20. Ini ang nagalutaw sa Suba malapit sa Esplanade 1 sa San Rafael, Mandurriao. Suno sa Mandurriao Police, kung basihan ang sitwasyon sang bangkay, posible hindi maglubo sa 24 oras na ini nga nalumos antis nakitaan. Wala man sa nakitaan nga external o traumatic injuries sa lawas ng biktima. Wala sang may nakitaan ng mga external injuries. But siguro mabalaan gid ini after nga magwa ang result sang autopsy examination. Ginkilalang biktima kay Patrolman Dande Luis Tayhon, 28 anyos, tumandok sang Negros Oriental. Ini ang na-assign sa Regional Communications and Electronics Unit sa Police Regional Office 6. Biyernes, sang ulihing nga nakitaan sang iya kaupdanan si Tayhon. Well, actually, medyo na-shock ako. Sa kasama ko dito sa barracks sa quarters si Patrolman Tayhon. At tahimik na bata lang yun talaga. As to dun sa circumstances kung bakit sa napunta dun honestly, medyo blanco din ako. Iga-assign na kuntani sa PRO NIR epektibo Hulyo 14 si Patrolman Tayhon. Apang naghingyo ang opisina nga mag-extend ini sa isa pa ka semana agud tudloan ang magabulo sa iya. Since nag-request ako ng extension and okay naman sa kanila na tuturuan yung mga incoming nila kung umuwi ako sa amin. Nandito pa sila kasama yung mga classmates niya and hindi ko man hawak kung kailan sila gustong umuwi and yung kasama niyang iba actually nagpaalam na sa akin nakauwi na ng Friday siya since nakasabi ko, classmate naman niya dyan, hindi ko naman nahawak yung plano niya kung kailan siya umuwi. But naka-ready na yung mga gamit niya. No? Natala na nga magpadulong sa Iloilo City ang pamilya sang pulis. Naibaluan nga may asawa ini kag duha ka anak. Upod kay Celiro Rinduque, Irene Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginpalubong na lang sang local government unit sa Barotac Nuevo, Iloilo ang ginapatian bago bunag nga lapsag nga nasapuan nga patay sa dump site sa Banwa. Ang lapsag ang nakita sang isa ka residente sa basurahan pasado 1:00 Sabado sang hapon. Ginputos sa habol kag tuwalya ang lapsag kag ginsulod sa karton. Kag ginapatian ginimpon sa basura. Nadala ini sa dump site ang garbage compactor sa Banwa. Gindala pa ini sa ospital sa Barotac Nuevo apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginaimbestigaran pa sang kapulisan kung sino ang ginikanan sang lapsag. Wala bas pa ang bata. Gadugo pa. Pero patay na. Patay na gid saya galing kay guro nagbata kagahon. Mga puso, lakip sa mga igabida sa dokumentaryo nga The Transition, an inside look at the Bangsamoro peace process, ang kasaysayan sang pagtukod sang BARM sa 2019. Ginpakita man ang mga dapat himuon sa mga masunod nga lider para sa kalinungan sang BARM. Sunod sa Bangsamoro Information Office, tinutuyo nila nga mapagawa ang dokumentaryo sa ibang pang lugar sa pungsod para mas maintindihan ang kasaysayan kag gobyerno. Bangsamoro Transition Authority kung BTA ang nagadumalas ang BARM humalin sang 2019. Magadugay ini tubtob matapos ang BARM parliamentary elections sa October 13. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanteng posisyon sa GMA Network. Sa mga interesado nga aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ari balantayin mga puso, may bago naman nga LPA o low pressure area nga naporma sa sulod sang Paracon Philippine Area of Responsibility kagabi.
Ulihin na si Bratan 950 kilometers east, northeast ng Eastern Visayas. Sunod sa pag-asa, yara sa medium ukod kasarangan ang tsansa sini nga mga isa ka bagyo. Apang posible man nga may isa pa ka bago nga LPA nga maporma malapit sa Luzon, kaga pwede mag-upod sa LPA subong. Posible pa nga may pagbago gani magtutok lang sa updates. Wala pa sang direktang epektong LPA apang bangod sa bagat, magapadayon ang maulanon nga tiyempo sa dakong abahin sa pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, posible sa gihapon nga ulanon ang Negros Island Region pati man ang Panay Island. May mabaskog nga mga pag-ulan gani manginhanda gihapon sa posibilidad sang baha di gani landslide. May chance man sang ulan sa iban pangabahin sang pungsod. Mga kapuso, mabudlay nga sitwasyon sa mga residente sa coastal areas sang Iloilo City sa tion nga maglay ng tiyempo hindi na bag-o para sa ila. Iloilo City LGU ginakabig dako nga problema ang pagbaha kag kahalitan sa coastal areas. Ini ang gintutukan sa RTV Presents ni John Sala. Kakugmat ang nabatsaga ni Nanay Abet tag sa magbaskog ang balod sa baybay sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Ang barangay ang isa sa mga storm surge prone areas ang syudad. Ginakangawan ni Nanay Abet ang sitwasyon sang ilang balay nga gintukuran na lang sang mga kawayan. Masamini ginasulod sang tubig dagat kung maglain ang tiyempo ilabi na subong nga habagat season. Sa piyak sini, hindi kuno ini sa gihapon magbiya sa iya balay bangod diri na inigin bata kag diri naman nanigulang. Kung ako do hindi ko di magalin gabantay man kami kung lain kimpo. Si Manang Prasedes matuod malapit sa main road ang ilang balay apang hindi man makaluwas sa tubig dagat ang ilang balay kung maglain ng tiyempo. Pero kaangay ni Nanay Abet, hindi man siniluyag nga magsaylo. Kung i-relocate kami layo man sa amon palang itanan, wala man kami. Agi-agi mo lang na Suno sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa 180 ka mga barangay sa syudad, 22 ang storm surge prone. Malapit 5,000 ka mga pamilyang nagkakaapektuhan o kunyara sa masobra 19,000 ka mga individual. Apang dako nga pagpanghangkat ang paghaylo sa mga residente nga magsaylo na lang sa relocation sites sa syudad. Ang ideal, ang mga exposed sa storm surges nga mga panimalay, especially ang dira sa coastal naton, amat-amato na sila kapang saylo. Magluwas sa storm surge isa man ka problema sa syudad sa Iloilo amo ang pagbaha. Suno sa Mines and Geosciences Bureau 6, ang 180 ka mga barangay sa syudad sa Iloilo ang nagapamiligro sa pagbaha. Kag 72 dire ang high to very high ang susceptibility sa pagbaha. Sa obserbasyon sa Iloilo City DRRMO, may tion nga sa sulod lang sang 30 minutos nga pagtupa sang ulan. Ang volume sang tubig ang makumparar na sa isa ka bulan nga pag-ulan. Idugang pa diri ang mga proyekto sa drainage nga barado kag wala nagaalalangot padulog sa outfall sang tubig. May gintukod nga task force on drainage. So dako na nga bagay. It's a very good policy, no? Kay that would mean at least ang tanan nga mga drainage nga mga projects. So may isa na ka body nga nagatutok diri kag pwede mag-monitor. Isa ini sa mga naghaylo sa grupo nga Greenpeace Philippines kag Iloilo sa pagpatigayon sa pagsinapol sa tinutuyo nga mapasangkad ang kahandaan kag ihibalo sa mga komunidad sa tion sang emerhensya. That initiative is all about how there needs to be more citizen action and participation in climate resilience and response. So sa panahon ngayon, 'di ba, lumalala ang mga climate impacts natin, nagkakaroon ng mas matinding typhoons tsaka ng heat. Ano yung magagawa ng mga citizens together? Nagalaom ang grupo na pinaagi sa mga inisyatibo kaangay sini, mas mapasangkad pa ang kahandaan sang tanan antes sa tion kag matapos ang kalamidad. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, pila ka mga estudyante sa Pisanan National High School naglahi ng pamatsyag sa unang adlaw sa pagbalik sa face-to-face classes subong adlaw matapos ang nagluntad nga paglain man sa pamatsyag sa masobra 200 ka estudyante sa Hulyo 2. Si Tess Ordales nakatutok. Ginpang dala sa ospital ang pitutanan ka mga junior high school students ang Pisanan National High School pasado alas 11 kainasang aga. Ini matapos naglain ang pamatyag sa mga ini samtang ginahiwat ang misa kadungan sang una nga adlaw sang pagbalik sang klase humalin sang July 2. Panarap-panarapan ko. So karang ginakot ako classmate ko na nalipong ako. So gitara na ako sa clinic.
Nag-shift sa modular learning ang eskwelahan kasunod sang paglain sang pamatyag sa masobra 200 ka mga estudyante nga ginapahayag na kahaklo sang baho. Suno sa spokesperson sang Task Force Peace Anan, posible nga nagbalik lang sa manghuna-huna sa mga estudyante ang natabo sang nagligan. Doon nagpangluya lang pala ma'am, daw na wala man daw na ano lang kang andang ginhawa siguro sa sobrang na nakalba or nervyos. Pero pag-admit ka nanda iba sa hospital, okay rin man, wala man ti mga findings, git normal naman. Sa karon makabig na sa local government unit nga under control ang sitwasyon. Ginobserba rin nila nga mga estudyante nga yara subong sa Ramon Maza Senior Memorial Hospital. Temporaryo nga ginsuspender ang klase sa eskwelahan. Natala na nga magpatigayon sang meeting ang LGU kag mga opisyales sa eskwelahan para sa dugang nga mga tika nga himuon. Siyempre, ginasigurado man tanara kang eskwelahan kag kang munisipyo nga safe ang mga kabataan sa pagbalik sa eskwelahan nga hindi sana makakla kang biseman sa nahakla na kang previous. Siguro may mga nabilin pagidman nga tulba sa mga kabataan. Ginathagman sa LGU nga layo sa Senior High School Department ang ginhiwatan sa misa kag wala na sa nahaklo ang mga nagbalik nga mga estudyante. Tess Ordales, One Western Visayas. Exciting mga kapuso, tatlo na katuig nga nagadala sang happy time, kulitan, kag only blessings ang TikTok clock sa mga tiktropa. Gani bantayan tang anniversary week sang TikTok clock umpisa July 21 tugtob July 25. May chance ang mga tiktropa nga magdaog sang triple prizes. May arapas ang balantayan ng mga bisita sa TikTok clock this special week. Malantaw ina 11 a.m. sa GMA. Mga kapuso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa mga malain nga nagakatabos sa kabuhi ni Tera, masarangan na balan niya nga magbalos. Ang iyagahom sa diin niya ayhan una nga gamiton. Ano bala magapangibabaw sa iya tagipusoon. Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre, Mondays to Fridays sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.